The views and opinions expressed by the program host necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at ang Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman po si Master Judea. Magandang araw, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Magbabalik na naman ang Banateros. Dito lang yan sa kapartner mo sa balita at serbisyo. Iyon, syempre batiin natin yung mga matatapang na mga taga-KOJC na nagbabantay dyan ngayon sa labas ng Central Compound. Magandang gabi sa inyong lahat. Mainit, maaraw, nandiyan dyan kayo. Talagang saludo. Nakatutok sila ngayon, Boss Dada? Isa namang sigawan dyan. O, Isang sigawan naman dyan. Yan, Isang sigawan dyan sa KOJC Davao. Yan. Kamusta naman ba yung mga pulis dyan? Pinakain nyo na ba? Baka magutom yan. Alagaan nyo po, ha? Binabantayan po kayo. Mapapanood po tayo ng live sa kapartner mo sa balita at serbisyo. Siyempre sa YouTube channel ng Banateros, hindi pala, sa Facebook ng Banateros Official. Siyempre sa Facebook page si Coach Oli Banat Bay at Boss Dada TV. Yan, DZR Radio. Nandiyan din tayo. Mapapanood din tayo sa Sunshine Media News Channel sa YouTube. Siyempre, meron din tayong Rumble and ano pa ba? Twitter. Ayan. smnanews.com yung ating website. Ang Banateros, may website din. Ayan, banateros.com. Makikita nyo lahat dyan. Naka-live din yung ating show ngayon. Pati yung mga shows namin. Nandiyan dyan sa website ng Banateros. Pakagaling. Naku, Maraming salamat po. Tapos na. Ang dami natin tapos na. sponsors. Ang dami mong racket, Boss Dada, ha? Hindi, syempre kailangan natin i-promote yung ating mga pinagkakaabalahan. Siyempre, Banateros yan. Pag Banateros, maraming ganap talaga. Ano ba pag-uusapan natin? Ako po, matindi ang mga naganap nitong mga nakaraan. Yung kahapon na pinag-usapan natin, Inday Sara, siya ay hinugutan ng security. Tapos kanina merong video na umiikot sa social media na hinihingi, Banat ba yung reaction ni General Marbil? Dating napakadaldal naman nito, pero ngayon tamimi. What? Tamimi? Sabi ko na nga kasi kayo nananahimik si Inday Sara inuurat nyo ng inuurat. Pag nagsalita, ayan, tatamaan kayo talaga. Urat? Ha? Ano ba yung urat? Urat? Ano Urat, yan, parang naiinis. Iniinis. Naiinis. Iba yung naisip Ganun ko. yan kanina, nagsisirculate yan. Nakita ko nga yung itsura. Parang parang siyang alam mo yung kriminal na pinipilit interviewin na iwas ng iwas. Yan ang sinasabi ko sa inyo Kahapon, si Marbil. Ngayon naman, binakbakan naman ni Mayor Baste si Sir Torre. Ikaw naman ang sumagot, Sir Torre. Tandem na kayo niyan. Oo sa matindi mga taga-PNP ngayon Kayo ang flavor of the month. Ayun. Banat Bay, Oy! i-add to cart mo na yan. Yan. Kasi naman, ito si Marbil talaga. Alam mo, Marbil, ako nagtatanong lang Parang umurong yung mo nung nagsalita si BP Sara, parang umurong yung yag balls mo. Akala nila siguro talaga, Hindi, tanong lang naman yun, Parang. Oo. Hindi ako sure kung totoo yun. Napipi. Well, para sa akin, mga kapatid, dalawang bagay lang yan. It's either natauhan si PNP Chief Marbil at na-realize niya na mali talaga yung ginawa niya. Or, itong sinasabi natin na, paano ba,
Listado. tumpak ang sinabi ni BP Sara Duterte. Uli, di ba? Kasi wala namang dahilan para maggawa-gawa ng kwento si BP Sara Duterte. So mukhang totoo nga at may balita tayo tungkol diyan para sa isang geopolitical analyst. Hangga't hindi nagpapalit ng liderato ngayon ang Pilipinas, hindi magkakaroon ng independent foreign policy ang bansa. Kung bakit, alamin. Balita ni Ina Mortel. Nitong Martes, dumating na sa bansa ang dalawang matataas na opisyal ng Amerika para sa 2+2 Ministerial Dialogue. Ito ay sina US Secretary of State Anthony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin na nakipagpulong sa counterparts nito sa Pilipinas na sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilbert Chodoro para mas pagtibayin pa ang defense cooperation ng dalawang bansa. Ito ang unang pagkakataon na ang Pilipinas ang nag-host sa nasabing pagpupulong. Tingin naman dito ng isang geopolitical analyst na si Prof. Ana Malinduguy, ang mga ganitong hakbang ng Amerika ay paninigurado lamang na hindi magbabago ang Marcos administration sa maka-Amerikano nitong polisiya. These are high-ranking and high-level officials of the United States. They're visiting the Philippines every now and then. Why is that? Kasi gusto talaga i-secure ng United States na you will not change your foreign policy. That you will be on our side no matter what. Ayon pa kay Malinduguy, sa sitwasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa politika, kailangan nito ang Amerika. He also needs the backing of the United States for him to survive politically in the Philippines and even domestically. And he needs the backing of the United States to still have that kind of international image na sinususugan ng United States na, he's a good president. Hugot din ito ng geopolitical analyst sa interes ng mga Marcos sa Amerika kung saan mayroon tong higit $353 million contempt order. Nabanggit din ni Malinduguy na dalawa rin sa malalaking problema na hinaharap ngayon ni Marcos ay ang aligasyon ng malawakang korupsyon sa kanyang administrasyon at ang umunay paggamit nito ng iligal na droga na hanggang ngayon naman ay hindi pa rin direktang sinasagot ni Marcos. That's why if you will expect BBM to turn around and have an independent foreign policy out of the blue, that is not expected anytime soon. Matatandaan na sa liderato ni Bongbong Marcos Jr., pumihit ang bansa sa Amerika, lalo na sa usapin sa South China Sea na malayo sa pulisiya ng Duterte administration. Mas dumami rin ang EDCA site sa bansa na ayon pa kay Malinduguy ay hudyat lang na paggamit ng Amerika sa Pilipinas bilang bahagi ng island chain strategy nito o ang konsepto ng military at political strategy para sa kanyang depensa. Kaya naman para sa geopolitical analyst, hindi basta-basta makakawala ang Pilipinas sa Amerika hanggat si Marcos ang pangulo nito. BBM's administration is already beholden talaga at saka nandun na siya sa hawla eh. I don't think it can get out. The only thing that I see for the Philippines to go back to independent foreign policy na pinush ng Duterte administration is for the Philippines to have a change in leadership. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ina Mortel, SMNA News. So ayun na nga, may mga bumisita na naman pala dito. Ano kaya dala nila? Hingi tayo ng update sa ating guest ngayon, si Herman Camentong Laurel, President ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute. Ayan, Sir Camentong, magandang gabi po. Sa pagkakaalam natin, di ba parang siyam lang yung EDCA sites natin? Parang nababalitaan natin, mas marami na yata ngayon, Camentong. Well, actually, unang-unang sa lahat, of course, good evening sa apat na banateros. At kung tungkol po dyan sa US military bases po, well, formally there are 9, nadagdag yung 4 sa 5 nung pumasok po si Bongbong Marcos sa Malacanang at pumihit ng posisyon niya from independent to dependent sa Amerika na patakaran. Pero meron pong mga sub-bases po yan, mga radar stations and so on. Yung iba natuturing base militar, kaya din po nadadagdag po. Iba-ibang bilang ng iba, may 15, mayroong 18. And nakakalat po sa buong Pilipinas.
Doon naman sa dependency sa Amerika, nakita naman po natin dito sa bisita po ni Blinken at ni Austin na merong nakatago sa likod na malungkot na storya para sa Amerika dito. Dahil po sa pagdating po nila, 1 linggo na po yung tinatawag na de-escalation, yung easing of tensions na pinagkasunduan ng China at ng Pilipinas. Makaraan ng 1.5 taon, 16 months to be exact, from February of 2023, nilunsad ng Amerikano at ng Amerika pala, kasabot po ang kanilang mga US proxies dito sa Pilipinas. Alam naman natin kung ilang mga pangalan po dyan na nagtutulak po ng ating pagka-alipin sa Amerika. Sinimulan po nila noong Pebrero 2023 yung Assertive Transparency Operation, yung cognitive warfare na tinatawag, psychological warfare. Kasabot nga yung ilang mga US proxies dito at gumawa ng mga eksena po dyan sa Ayungin Shoal, dyan sa BRP Sierra Madre, sa Scarborough Shoal para magkaroon ng tensyon. At yan po talagang disenyo po ng mga Amerikano. Ang kanyang project officer po dyan ay si ex-US Air Force Colonel Raymond Powell ng US Naval Research Office. Magandang pangalan para sa Naval Intelligence po ng US yun. At alam naman natin yung pangalan Tariela na ka-partner po ni Raymond Powell lagi at yung mga operations na inuudyok ang ganti po ng Chinese Coast Guard sa mga delivery ng construction material doon sa Ayungin or doon sa BRP Sierra Madre, for what the Americans have already said that they intend to make into a forward operating base, no? So suma total, meron pong balat po itong bisita po ni Austin at ni Blinken. Ito po yung second de-escalation. We can say that the DFA, the Department of Foreign Affairs, has succeeded sa likod po naman ng agresibong pagtutulak po ng Department of National Defense at ilang mga factions sa Armed Forces of the Philippines and Philippine Navy na sumunod sa Amerikano. Ang Department of Foreign Affairs naman po ay nagpilit na mabalik po sa pag-uusap sa China para magkaroon po ng paghuhupa ng tensyon dyan sa South China Sea. At daan-daanan sana mabalik po sa normal ang relasyon natin sa iba't ibang mga bansa. So parang ang sinasabi nitong report na to, nagulat ang ating presidente sa kanilang pagbisita. Meron tayong de-escalation efforts, talks with China, at naging successful yung ating resupply mission ng walang aberyan itong nakaraan. So ano tong punta nila dito? Ang dating sa amin ang punta nila dito parang, Pilipinas, hindi yan yung pinag-usapan natin Di ba dapat magulo dyan? O bakit nakikipag-ayos kayo? Parang ganun ang dating sa mga ordinaryong Pilipino Yes, and magandang balita po yan, no? But this 2+2, matagal na pong naka-schedule po yan. This is not the first 2+2 meeting. Ito ay regular po na dinadaos, parang formal na ceremonial meeting para mabigyan po ng public seal of approval yung kanilang mga pinag-usapan. In this case, yung mga intelligence arrangements daw between between the United States and the Philippines. And nalalatahala nga ngayon yung $500 million na pondo na iuukol daw ng Amerika sa Pilipinas. Pero actually ay tawag ko po dyan big swindle, kasi po may $125 million for the first year daw for construction of facilities in the bases, pero that is for America's use and not for the Philippines, and not for Filipinos. And of course, nung nagsimula po yung nung binebenta po nila yung proposal for the additional US bases, sabi po nila na may mga magagandang intention naman daw yung EDCA bases na yan, tulad ng tulong pagdating ng sakuna, maging sanctuary pagka may dating ng mga disaster. Pero dumaan po itong disaster ng baha po itong nakaraang linggo. Hanggang ngayon po,
wala pa pong konkretong naitutulong po ang Amerika na mga relief goods and other support for the victims of the massive flooding dito sa ating bayan. Samantalang ang China, si Ambassador Huang Xilian has been very active from the very first hour of the crisis. Umiikot po sa Metro Manila at nag-deliver po ng mga relief goods. So itong inuulat na 500 million is a big swindle. Kasi sa totoo lang po, they are utilizing these US bases inside Philippine military bases without rent. At tayo pa po ang nagbabayad ng kuryente, tubig at ibang mga facilities po nitong mga Amerikano dito sa mga base militar sa loob ng Philippine military bases. So it's a big swindle. Di natin napapasok, Kamentong, itong mga base militar na ito. Meron nga kaming narinig na kwento mula kay Ka Eric na meron din daw mga Amerikano mismo dito sa ating Camp Aguinaldo na may mga binabantayan na mga kagamitan dyan at ultimong yung mga militar natin ay off-limits dyan sa lugar na yan. So, yan ay standard policy po ng mga Amerikano sa pagdating po sa mga military bases po nila. Except in some countries who insisted that may right na mag-inspeksyon ang sovereign country over these facilities. Dito sa atin hindi po tayo nag-insist na meron tayong right to inspect. Kaya po yan ang pinakamalaking peligro. Alam naman po natin nagpasok po ang mga Amerikano ng Typhoon missile launchers that are capable of also launching Tomahawk cruise missiles and other missiles, including nuclear-tipped missiles. Malaking peligro po ang dala po nitong mga ito. In the first instance po ng pagdala po nitong Typhoon launchers, sabi para sa military exercise lang, military drill ng balikatan. Pero tumagal, naiwan po rito na dahil sa pressure po natin, pressure from Senator Amy Marcos na sabi niya, nakakatakot itong mga launchers na to. Meron dyan sa Ilocos and so on. Napilitan pong umamin ng AFP na nandidiyan nga at tatanggalin naman daw by September, but lately inaatras na naman at sabi baka magtagal pa po naman nanatili yung mga missile launchers dito. So maraming mga problemang ganyan. Kamentong, yes, question po, ito pong EDCA na ito is, kung matatandaan natin, ito daw ay makakatulong sa mga disaster response. Yun nga. Which is hindi natin po nakikita ngayon. Pero maliban po dito sa sinasabi nila, ipinangako na hindi naman natupad itong sa response nga ito sa mga bagyo, sa mga disaster sa Pilipinas. Meron pa po ba kayong ibang nakikitang pakinabang dito sa EDCA na ito? Pakinabang ng Pilipinas? Wala po talagang pakinabang except for some military Filipino military leadership na may mga interest doon sa mga kontrata sa pagtatayo po ng mga facilities ng mga Amerikano. Maaari pong maaambunan po yan ng mga komisyon, mga kontrata. Even in the supply of military equipment to the Philippine Armed Forces, kung meron man po galing dyan sa dyan sa 500 million na yan, meron ding mga posibleng pagkakitaan po ang ilang mga military personnel, including our politicos. So, but nakikita naman natin para sa taong bayan, para sa ekonomiya, halimbawa, nung probinsya na may dalawang base militar ng Amerikano po dyan, yung Cagayan Province, anong pakinabang? Zero. Hanggang ngayon po. So, yan ang malaking problema po ng ating mga host provinces dyan sa mga base militar. And there are side effects from such military bases that we can see already in other countries such as Japan, sa Okinawa. Yung poisoning po ng mga environment po nila dahil po sa mga sari-saring mga chemical po na dala po ng mga weapons na yan. In fact, danger of nuclear leaks and so on. So we don't know when we're going to start facing all these other dangers from the presence of these U.S. military forces inside our Philippine bases ng American bases. Kamentong, stress lang po natin itong tulong na nakukuha natin sa iba't ibang bansa. Kasi
Dito sa Pilipinas, pinoproject natin na medyo kaaway natin ng China, no? Inaaway natin ng China, tapos itong Amerika, kakampi natin, no? Pero lumalabas ngayon na yung inaaway natin or tinuturing natin kaaway, yun ang unang-unang nagbibigay tulong sa ating mga kababayan pagdating dito sa mga pagbagyo-bagyo, baha-baha, no? So gusto ko lang po malaman ng ating mga kababayan kung ano talagang totoong nangyayari sa ating lipunan. So ano po ang masasabi nyo dito? Well, nasasabi nga, may kasabihan nga sa Chino mismo, no, na ang mga kalapit bahay, kapitbahay, or in this case, kalapit bansa, ay mas mahalaga kaysa mga kapatid na nasa malayo. Kasi kung may halimbawa sunog sa tahanan, sa bahay, sinong makakatulong? Hindi po kapatid na nasa malayo, kundi yung mga kapitbahay. Correct. And of course, China has been our neighbor for the past 2,000 years. At ni minsan po walang talagang pagkakataon na nanakop po ang China. They have been very powerful in the past centuries, but they have never invaded the country, they have never occupied the country. Puro pananakot lang po. In fact, ang China po ang kakosa po natin nung panahon ng Katipunan laban sa kolonyalismo. Nagtulungan po si Mariano Ponce with Sun Yat-sen of China. At si Sun Yat-sen ang nag-areglo ng shipment ng armas para sa Katipunan. So in the Second World War, it was the Chinese that had a Wachi regiment or battalion na tumulong po sa laban sa Hapon. Actual Chinese elements that helped in the Philippine fight against the Japanese occupation. So we have never been an enemy of China, and China has never been an enemy of the Philippines, except when foreign occupiers of the Philippines used the Filipino soldiers to fight against other countries, including China, such as the Korean War, for example. Ayun, nako. Maraming salamat po, Kamentong, sa inyong napakagandang paliwanag. Last message na lang po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi masyadong interesado dito sa mga balitang ganito. Kasi napakadaming issue ng Pilipinas. Gaano po ba ito kaimportante sa ating mga Pilipino at sa ating soberanya? Well, itong issue po na ito ay life and death para sa Pilipinas po. Dahil po lalong-lalo na sa panahon ngayon na hindi na po ordinaryong gera ang magiging gerang susunod. Nuclear na po. Ubus po ang Pilipinas. Hindi lang po tulad ng Second World War, mga bomba-bomba lang. Devastated na nga ang buong buong Manila noon. Durugang Manila in a new war that we are in danger of facing if we if we allow ourselves to be used by the Americans, like in Ukraine and in other countries. Ginagamit lang nila yung mga ibang bansa na kaalyado daw nila. Tapos iiwanan nila. Yan po ang life and death issue po ngayon tungkol dyan sa base militar. Kaya po kami with other forces na Filipino patriots, we're trying to prepare a petition against the Supreme Court para ipatalsik po ang mga base militar na to. Dahil malino na malino sa ating saligang batas na bawal na po after the new constitution, itong mga foreign troops and foreign military bases sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. This is life and death, I want to stress. And diban po dyan, ito'y hadlang po sa development po natin. Habang may tensyon po ang Pilipinas, or sa paligid ng Pilipinas, sino namang investor ang papasok po dito? At naiiwan po tayo ng ASEAN at iniiwanan po tayo ng ASEAN dahil po allergic ang ASEAN sa tensyon at sa mga bali-balita tungkol sa gera. Ayaw nila po yan. Tayo lang po itong 1.5 taon na pumayag na pumasok ulit ang mga Amerikano makialam. Pero nagpapasalamat din ako kahit paano sa tulong po ng SMNI, sa tulong po ng ating mga kaibigan sa Mindanao, mga Dutertes po, doon sa tuloy-tuloy na pagtutol po natin dito sa US military bases at yung sa buhatan ng ilang US proxies sa ating gobyerno with the Americans to destabilize our relationship with China and other countries.
salamat po tayo nagtagumpay at napilitan po na ang BBM administration ay aminin na kailangan ulit kausapin ng China at ngayon naging resulta maging magandang rotation and resupply mission itong nakaraang Hulyo 27 and sana tuloy-tuloy na po ito. Okay. Maraming salamat pong muli. Kamentong Laurel, President ng Asian Security Philippine Strategic Studies Institute. Magandang gabi. Magandang gabi po. Thank you. Uy, sa totoo lang medyo disagree ako ng konti doon. Tinadyan pa pala si Sir. Na walang benepisyo. Meron ano? Dadaming mistisas. Ayun. Di ba? Dadaming mga ngayon dyan, afam na mga mistiso, Speaking of afam, speaking of afam, meron daw mga nakitang mga naka-NBI na uniform Amerikano. na di umano ay hindi Amerikano, Lebanese pa. Lebanese? Naku po. Oo. May picture tayo dyan SMN. Ayan. Walang hiya. Ba, ano pala tayo? Hiring pala tayo ng mga ng mga Actually, foreign. alam mo, tinago pa nag-shades pa siya para hindi mahalata Siguro parang mistiso lang. Mga Lebanese. Totoo nga yung sinasabi nila, boss. Hindi, tsaka na bakit? kulang ang pulis sa Pilipinas, nag-hire sila na ibang bansa. Sa ibang bansa. Kumuha na sila ng ibang lahi Pero Import. May import din. Parang PBA. Parang basketball, may import. Ano kayang paliwanag ng NBI dito? Ito ba talaga ay NBI agent? Kasi suot-suot niya yung sombrero ng NBI at saka uniform. Ano mo kung ng agent siya NBI. ng bayan? Baka agent ng bayan yan. So, kaya NBI, Secretary Rimulya, kung nasan ka man ngayon, nagpapahinga o kung namamasyal ka, pakipaliwanag po ito, ano po ang ibig sabihin nitong picture na ito na kinakausap ng isang mistisong NBI agent. Kasi I would assume na taga-NBI ito kasi naka-uniforme siya Tsaka pwede na bang mag-hire ng foreigner ang NBI? Diba? Yun ang tanong dyan Kasi kung hindi, unfair naman pagka Pilipino nagsuot ng damit ng NBI o di kaya ng pulis, sinuhuli natin. Pero bakit itong foreigner na ito nakasuot ng ganyan? Ibig sabihin, kung hindi yan official, ipaliwanag nyo ba't di nyo hinuli? Ngayon, pagka official naman yan, ipaliwanag nyo na nag-hire na ba tayo ng mga foreigner na para sa ating bansa? Kung halimbawa, consultant, pwede bang mag-uniform ng NBI ang isang consultant? Lalong-lalo na kung, siyempre, pag consultant ka kasi, banat ba hindi ka naman empleyado talaga Oo. Hindi ba? Walang yun, Authority. non-contract yun. O non-contract yun. Wala siyang authority. Ayun, may Hindi bagong Pinoy yan, Ay, may bagong bagong Pilipinas sa pero speaking of bagong Pilipinas, napansin niyo yung sulat ni Inday Sara? Wala nang bagong Pilipinas logo doon. Wala na. Tinanggal na niya. Talagang buwisit na ang ating agila. Kasi may sinabi pa siya ngayon. May bago. Oo, may sagot siya ngayon. Sinabi niya kay Bato, kay Go, at saka kay Padilla na huwag niyo akong intindihin, hindi kailangan ng pera para proteksyonan, except yung family ko. So, sana daw yung pamilya maproteksyonan at wag, yun lang naman ang kanyang concern. At ang NAIA, yung airport natin ay dininay na sa kanila galing yung picture na nakunan habang sila Inday Sara ay papaboard sa aeroplano. Yung picture kasi galing sa taas Oo. So, CCTV yun. Mukhang malabong galing yan sa ordinaryong Pilipino. Actually, sabihin, nakaposte na yung camera doon. Yan actually yun, yung picture na yon galing daw po, screenshot po yon galing sa CCTV camera na ang may access ay yung mga security dyan sa airport. So now, ang tanong, sino naglabas nun? Pero madali lang po yan madali lang mahuli kasi lahat naman ng establishments ngayon may CCTV. Sigurado sa loob ng newsroom or noong control room may CCTV dyan. Huwag lang natin mababalitaan na sasabihin nila, sira yung CCTV doon sa loob. Oo. Speaking of Inday Sara pa din, may mga kongresista na talagang mainit kay Inday Sara at sinasabing OA daw itong kanyang statement aside from kay Trillanes. Ayan. Itong natukuha ng picture na ito ay hindi na-acknowledge or hindi inaako ng NAIA or MIA, hindi daw sa kanila yan. Mataas yung kuha.
Hindi, tsaka kasi ang protocol, kapag kami mga ganyan kataas na posisyon, talagang cleared yan. Ang tao dyan, yung mga security personnel lang nung airport at tsaka nung VIP. Walang makakapasok. Kasi kung matatandaan mo ba, Natbay, di ko alam kung kasabay ka namin noon. Nung papunta kami ng Japan, papalipad din ng Japan si Presidente noon eh. Sobrang lintik ang security talaga. At saka ibang daan yan. Kasi nung mga state visit ni PRRD noon, di ba, sumasama si Mocha, ibang daan nila. Hindi sila dadaan doon sa same security ng mga tao. Kasi siyempre sa gabal din, magulo, maraming security. Yan yung tinatawag nilang backdoor. Oo, kailangan dire-diretso yan. So, ibig sabihin yan, dinaanan na yan, ang mga nakakadaan lang dyan, mga opisyal. Hindi, lalo na Vice President, sana kung congressman lang yan, dadaan talaga sa mga pribado. Pero pag mga ganyang Vice President, hindi dumadaan yan sa pampublikong daanan. So, Imaginein mo kung sniper scope na yan, Banat Bay, nakalusot, di ba? Sapul na si Inday Sara, di ba? wala pa siyang masyadong security na ngayon. So, Inubos na nito ni Marbil. Grabe ka talaga, Marbil. Nanawagan din tayo sa NAIA or MIA, kung sino man ang nangangasiwa dito sa lugar na ito, kung hindi kayo, kailangan mag-imbestiga kayo kung kanino galing ito. Kasi kino-compromise ninyo, siyempre responsibilidad nyo nasa airport So kayo ang mapuputokan dyan. Nako-compromise yung security ng nitong mga personalities natin, pati yung personal na buhay nila. Tsaka may listahan sila ng mga pangalan yan, di ba? Kung paano. Kaya nga tanong natin dyan sa management ng airport, kung meron silang pangalan ng mga FA. Tsaka yung mga security guards on duty, di ba? Yung mga Gusto empleyado mo makuha yung pangalan ng FA na flight attendant na naman ang gusto mo. Doon sa pal na sinakyan natin. Hindi masigla siya masyado. Pero eto, balikan natin yung sulat ni VP Sara. Yung ngayon, yung bago. Ako nadurog puso ko kasi talagang parang sa tingin ko ay nagsusumamo siya na wag idama yung kanyang pamilya. Yun talaga yung mararamdaman mo talaga yung pagkananay sa kanya. Hindi lang sa kanyang pamilya, kundi para sa ating bansa. At ito rin, ito rin ang patunay na mahal si VP Sara ng, hindi naman lahat ng Pilipino, kundi ng majority, dahil ang dami nang gustong mag-volunteer na maging bantay niya. Alam niyo ba, ang dami nagme-message sa akin. Ako sa akin din meron. Ang dami nagme-message sa akin, feeling naman nila close kami ni Inday. Nagme-message sa akin ko, pwede ko. Ang dami. Kung meron siguro mga 20, may nagme-message. Ako yung dating security guard, iiwanan ko yung trabaho ko para kay Inday Sara. Ako yung ganito, yan. So, matindi. Talagang itong panawagan ni Senator Bato, mukhang talagang sineseryoso ng tao. No? Tusok na tusok sa puso ng taong bayan. Kaya ito si Marbil, naku po, pahiyang-pahiya ka talaga dito. Sa totoo lang, Marbil. Kaya nga hindi na makapagsalita Pameme ka na Kasi ito voluntaryo po ito, walang bayad. Pero ang dami ng may gusto na magbantay kay VP Sara Duterte. Sabi ko nga kanina, kung kailangan ka tayo doon, kung papayag si VP Sara, pupunta rin tayo doon. Magbabantay din tayo. Ikaw ba, Coach Oli? Ikaw, Gusto bababantay ka ba? mong Actually, prinisinta ko na yan pinasinta mo na yung sarili mo, kapitbahay nyo. Hindi yung grupo ko. Sabi ko yung Banateros ready. Pero kailangan po kasi ng designated survivor. Ako yung may iwan dito sa Manila. Ikaw na yung designated survivor. Kayo yung sumunod kay VP Sara. Pero ako personally, kung hihingin niya ang tulong ko, basta masarap ang pagkain. Okay na ako dyan, dito lang bayad. Doon tayo mag-vlog-vlog, Vlog-vlog tayo. Arangan ko lang si Madam Inday na ganyan, hindi makakadaan ng mga yan. Patakbo-takbo ka rin. Di ba? Bagay kayong dalawa ni Jay doon, Boss Dada, Yung mga anlalaki nyo Pero malaking sampal talaga ito kay General Patrolman Marbil. Patrolman ba yun? Sabi nga ni Jason parang patrolman na daw kung umasta. Alam nyo, nakakalungkot yung ganito, Hindi natin alam kung ito ay official. Official meaning pinag-usapan ng lahat ng security, yung security forces natin, ng AFP, mga police. Alam mo. Ang problema dito, baka may nag-utos lang. Nakakatakot yan. Huwag na tayong maglokohan kasi sinabi ni Senator Bato yan sa interview niya kagabi, kanila kanila Admar. Sabi niya, alam ko galawan dyan sa PNP. Alam ko galawan dyan sa krami. Hindi kayo kikilos nang walang utos sa inyo. Yun. So, ewan ko, baka kaya hindi na nagsasalita si Marbil, baka maisumbong niya ng di oras. Yun. Boss Dada, yung nabanggit nga dyan ito ay posibleng utos sa itaas. Ano ba to? Sino ba itong si itaas na to? Laging nababanggit kasi nung ni-raid yung kay OJC,
tinatanong, o ano, asan ang inyong papeles, asan ang inyong warrant? Hindi, ito po ay utos sa itaas. Yan. Sino ba yung nasa itaas na yan? Kasi baka nasa... Baka high. Baka high. Kasi high eh. Ewan ko sino yung syempre. itaas na yan. No? Ako, iniintay ko nga rin na bumagsak yung nasa itaas na yan para makita Nasa natin kung taas sino. high yan. Yan din Nasa yung sinasabi mataas yan, ni Senator Bato na nasa itaas. O merong umutos dyan sa taas. Pakilala nyo sa amin sino. Ang Moro National Liberation Front. Ano din sila, Naka-issue na rin. din sila. Sabi nila, kami na ang magbabantay kay Inday Sara. Ayan, nakikita niyo sa screen niyo. Ayun. Malupit ito. Ito rin yung mga parehas na mga grupo na talagang nagsasabi na ipaglalaban nila si Pastor Apollo Kibuloy. Si Yan VP si, Sara. Si ano to? Rolando si Aziz. Aziz Monk. Lagi nating nakikita yan dito nai-interview. So, ito mga to, legit to mga to. May mga training talaga to. May mga Kasi training. ano to, ito yung mga... MNLF. MNLF to mga ito. So kaya, magdahan-dahan po kayo kasi ang mga Dutertes na alam naman natin na talagang may nagawa at magagawa pa sa ating bansang Pilipinas, kung yan ang kakantiin nyo, abay, marami po kayong makakalaban yan. Yung mga tao nagmamahal sa kanila, mga supporters, lalo na yung mga taga Davao, taga Mindanao, hindi yan basta-basta pababayaan. Hindi nila pababayaan ng mga Duterte. Pero alam mo sa akin, yung binanggit nga ni BP Sara, no? Kasi ito yung nagiging kultura na yon eh. Kultura na ito doon sa mga ensimada. Yung mga nasa kabila, sa madaling salita, kultura na yung ang binabanatan talaga personal. Kaya nga sabi, alisin ninyo dito yung aking asawa, sabi ni BP Sara, yung aking mga anak. Ewan ko ba, kasi kadalasan, yun nga ang atake eh. Tapos, etong lumabas pa tong picture na to, again, damay na naman yung asawa at anak. Parang tumutugma. Tugma yung kanilang mga vloggers, tugma yung mga atake sa itaas. Iisa. Isa galaw. Damay, dinadamay talaga kasi wala namang problema kung medyo sila ay galit sa mga Duterte. Subukan nilang lumaban ng patas. Normal yan eh. May competition talaga dyan. Pero laban patas, hindi laban pamilya. Sana itaas naman natin yung antas ng pakikipaglaban. Walang personalan. Akala ko nga talagang wala ng clamor sa mga Duterte. Pero napatunayan ko, nakikita ko din sa mga posts sa Facebook na ang daming willing na magsakripisyo. Walang bayad to Coach Oli. Magsasakripisyo ng kanilang time, buhay para kay Inday Sara. Kabaligtaran nito sa pinoproject nila na wala na daw, wala nang lakas, wala nang power ang mga Duterte. Pero ngayon, nakikita natin kung ano ang suportang ibinibigay ng taong bayan. Sa bagay, itong mga sinungaling naman talaga ito pinapaniwala nila yung mga tao sa mga kasinungalingan nila. Katulad yung nangyayari dyan sa Davao. Kanina nga, napapanood ko sa interview, yung si Councilor, yung na-interview natin dito, pinagtatawanan lang niya yung mga paliwanag ng mga kapulisan dyan sa Davao na bali-baliko yung paliwanag na ang daming butas. May bago pang balita, gusto daw sampalin ni Baste. Yung Region 11 Director. Si Torres. Sana sinampal na niya. Pag nakita daw niya, sabi niya. Hindi pa. Akala ko nag-uusap sila. Alam mo yan, Torres. Kung Torre. Torre. Yung Torre na yan, alam mo yan. Huwag mo nang padamihin. Kaya nga, sorry. Yan Torre, ayan yung yung nagpresenta doon kay Boy Casa. Kung kilala niyo si Boy Casa? Yung road rage. Yung kalbo na nagaganon, pati nakabisikleta, binatok-batukan. Ayun. Siya ang nagpresenta niyan. Pinapresenta niya, ginawa niyang bida, yung kontrabida. Ganong kaloko-loko yan. Tapos nung nalaman na itong ipinresenta niya, bogus, marami palang kaso. Nag-ugas kamay siya? Hindi naman, nag-resign. Nag-resign. Akala ko nag-resign sa pagkapulis. Yung pala, umalis lang sa posisyon, nalipat lang pasama pa ngayon dyan sa Mindanao. Pero kasi dyan isipin mo, nadala yung nagawa niyang yun, nag-resign siya. May mas matindi itong si Marbil. Hindi, yung nagawa niya rin ngayon. Dapat mag-resign din siya. Hindi. Dapat umalis siya sa pagkapulis dahil dapat walang ganyang mga pulis. Walang mapang-abusong pulis. Barat Bay? Ang matindi dyan, merong isang retired general na mga taga Davao na sinusuportahan nila si BP Sara Duterte. Kaya nga alam nyo, tanong ko lang naman to sa vlog ko kagabi, na ano kaya ang reaksyon ng mga military
dito sa ginawa sa kanya. Kasi tandaan nyo si BP Sara Duterte, opisyal ng military ho yan. Yan po ay, hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, pero yung pagiging service niya, Coronel siya. meron siyang posisyon sa militar. So, sigurado ko, dahil sa ginawa nila yan, medyo yung ibang mga military, ayan yun, no? Mga concerned retired general sa Davao Region. Galing talaga ng SMNI. Ang bilis ng ano. Ayun. Dapat, nandito si Willie. Bigyan ng jacket yan. Ayan ang sinasabi nila na parang sinusuportahan nila. At alam niyo, maraming kaya nga ako nag-aantay ako sa more reaction from the military supporting BP Sara Duterte. Speaking of retired generals, Banat Bay, may balita tayo, pati yung mga retired generals, hinugutan ng marami. Police escorts. Basta maka-Duterte ka, huhugutan ka. Hindi, actually, lahat nga daw eh. Lahat? Kahit walang anong pakialam sa politika? Lahat, binunot. Parang Antibay. mga ipin. Para tayo nasa martial law yan. Kulang na kasi yung mga security sa mga Chinese, Pogo, Ayun Kaya lang. nilipat muna doon. Yun lang. Baka kulang ang pulis. Sabi nila kulang daw ang pulis eh. Baka kaya kulang pulis. Ayaw na magpulis. Kasi kung miski naman ako, magpupulis ako tapos kayo, mga opisyal ko, mga loko-loko kayo, Ay, wala hindi na na. ako magpupulis. Mawawalan ka Diba? talaga ng gana. Oo. Kaya talagang bumababa na yung credibility. Sabi nga nila kumbaga pinaghirapan ni PRD na itaas yung antas ng tiwala ulit ng tao sa pulis. Tapos ngayon, saglit lang nila kinuha. 2 taon pa lang, parang nabura na lahat eh. Dinaboy nila yung magandang reputasyon ng pulis. Damay lahat eh. Damay lahat. Hindi naman lahat ng pulis ganyan eh. Pero, syempre, kung yung pinuno mo, loko-loko, ano Ganun na iisipin sa mga... Kaya nga sabi natin, di ba, pag nagpupunta tayo sa KOJC, tuwan-tuwa tayo eh. Dahil yung mga tao, mababait. Yung mga tao, obedient. Kasi ganun ang leader nila. Prutas ng leader eh. Ayan, no? Alam mo kung anong sabi ng mga retired general? We demand explanation. Yun ang from Romel talaga, from the PNP chief. Romel na nga lang pangalan mo, sir, Mag-resign ka na, Romel. Alam ko naman na maganda pinaghirapan mo yung iyong career mula nung ikaw gumraduate sa academy hanggang ngayon. Mantakin mo kung kailan ka palabas, doon ka pa nadumisan. Alam mo, sir. Dahil lang sa pagsunod mo sa mga maling utos. Yan. Kung ako sa'yo, kung ayaw mo, masira pa lalo pangalan mo, at sigurado ako, marami pa silang ipagagawa. Alam ko kasama yan eh. Kaya siya ginawang hepe. Kasama yan. Ikaw ang gagawa ng mga maduduming plano nila. Kung ayaw mo, umalis ka na dyan. Hindi ka na para dyan, sir. Alam mo, Sayang. naalala ko yung yung kay Magalong. Naalala niyo yung pelikula ni Magalong? Di ba? Meron part doon na dapat magiging PNP chief na si Magalong. Yes. Pero dahil siya nag-imbestiga. Oo, inimbestigahan niya yung sa SAP, di ba? Kaya lang, doon sa SAP, nilaglag niya talaga yung si Pinoy. So sinabi niya meron talagang accountability yung presidente. So, kapalit dapat nun, yung baging PNP chief siya. Hindi niya pinagpalit. Pinag-retire siya ng maaga. Pinag-retire na lang siya na maaga. Ibig sabihin, hindi ko inaangat si Magalong Ibig sabihin, talagang nangyayari yung ganyan. So, malamang sa malamang pero hindi tayo sigurado. Baka yan ang yan ang ex-deal kay Marbil. Gusto mo maging PNP chief, sumunod ka sa lahat ng iuutos namin, kahit babanggain ng mga Duterte. Yun kaya yun? Sa tingin ninyo? Parang ganun nga. Comment kayo kung sa tingin nyo ganun. Parang ganun lumalabas, boss ba? Kasi hindi naman yan kasama sa pinagpipilian na magiging PNP chief kapalit nung nakaraan. Di ba? Wala siya doon sa pinagpipilian. Kaya nagulat nga tayo, siya yung nailagay doon. Di ba? Anyways, patungkol naman dito sa mga iba pang issue natin. Nako, yung hearing. Dalawang hearing na maganda ang natunghayan natin itong linggo na to. Yung una, yung hearing ni PRD, hearing ng War on Drugs sa Congress, parehas na walang kwentang hearing. Tapos ito naman, yung sumunod, yung hearing naman sa, yung Pogo, na kung saan ay naimbitahan at lumutang na si Harry Roque
bilib na bilib. Napang-standing ovation ako kay Harry Roque. Pero dito muna tayo sa Congress. Matapos ang ikalimang pagdinig ng House Committee on Human Rights sa umunoy extrajudicial killings ng war on drugs ng Administrasyong Duterte, ay pinuna ni Atty. Salvador Panelo si dating Senadora Leila de Lima at si Solicitor General Menardo Guevara sa kanilang mga naging pahayag sa komite. Kung ano ang mga ito, alamin sa report ni Sara Santos. Our current administration has been saying repeatedly, we are not recognizing the jurisdiction of the ICC. Hindi kami makikipag-cooperate kasi wala na daw jurisdiction. Mali nga po yung posisyon na yon. Yung mga sinasabi niya, like number 1, mali daw ang posisyon. Eh siyempre, mali ang posisyon kasi gusto niya pumasok ang ICC. Nakakalimutan niya na bilang abogado, dapat alam niya na tama ang posisyon ni Presidente Marcos Jr. na sinundan naman ang posisyon ng dating Presidente Duterte. Agad na binira ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si dating Senadora Leila de Lima sa naging pahayag nito sa ikalimang pagdinig ng House Committee on Human Rights sa umano'y war on drugs ng Administrasyong Duterte. Pilit kasing hinihimok ni de Lima ang Kongreso na huwag sundin ang posisyon ng Executive Department na walang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Giit ni de Lima, ang Kongreso raw ay isang independent body. Pero sabi ni Panelo, bilang isang abogado, dapat alam ni de Lima na isa itong paglabag sa saligang batas. Hindi po pwedeng pakialaman ng isang dayuhang bansa or isang dayuhang organisasyon ang isang internal na affairs sa judicial man o sa prosecutorial ng isang bansa. Sapagkat yan ay pakikialam. Pag yan ay pumayag ka, lumalabag ka sa saligang batas. You should know that as a lawyer. Miss Senadora, ex-Senadora. Ilang taon nang nakatutok si de Lima sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na noong alkalde pa lamang ito ng Davao City. Sa katunayan, ilang posisyon na sa gobyerno ang hinawakan ni de Lima sa panahong ito. Chairperson ng Commission on Human Rights, Justice Secretary at Senadora. Pero may nangyari ba? Ipinunto ni Panelo na sa isyong ito, wala namang inihain si de Lima ni isa mang kaso. Kung totoo lahat ang mga sinasabi niya, teka muna. Bakit hindi ka nag-file ng mga kaso doon sa mga sinasabi mong sangkot? Like doon sa Davao, sabi mo, dating Mayor Duterte, naging presidente. Ba't hindi mo dinimanda? Nung ikaw yung Secretary of Justice, bakit hindi mo rin dinimanda? Ako na sasagot ko ba't hindi mo may demanda. Kasi nga, yung mga investigasyon nyo, ang natuklasan nyo, hindi po pwedeng tumindig sa hukuman. Walang ebidensya. Puro espekulasyon. Marami ang testigo ang nagsumpa, pero lumalabas, hindi naman corroborated, baga hindi suportado. Talagang babagsak sa hukuman. Paalala ni Panelo kay de Lima, sundin dapat ang proseso ng batas. Bilang abogado, this former senator should know there is a judicial process by which you introduce evidence in support of your charges to sustain a conviction beyond a reasonable doubt of a crime. Samantala, pinuna naman ni Attorney Panelo si Solicitor General Menardo Guevara sa posisyon nito sa ICC dahil salungat ito sa pinaninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman Solicitor General na yan ever since palaging contradicting yan, principal niya. Sabihin ang principal niya si Presidente Marcos Jr., walang jurisdiction. Pero ang ginagawa niya, taliwas doon sa sinasabi ng principal. Tumulat siya, iusap siya, wag mo na imbestigahan. Ang tinanggihan, file siya ng motion for reconsideration. Nung tinanggihan yung motion for reconsideration niya, na-deny, file na naman siya ng appeal. Palaging taliwas yan eh. Hindi ko maintindihan kung paano, dati kong kasama niya, pero mawalang galang na si Maynard ha. Hindi po pwedeng hindi kita unahin eh. Mali yung mga sinasabi mo eh.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Ito po, ICC na naman. Ito talaga Ay, si nako. De Lima. Oh. Nakalimutan yata ni Leila De Lima na nakalaya siya dahil gumagana ang justice system sa Pilipinas. Kano ba talaga kunat yung mga kokote ng mga galit sa mga Duterte para ipilit pa rin yung ICC? Hindi ba? Ito, nabasura na to dati, di ba? Nabasura na to ng, dito sa Pilipinas. Sa tingin ko dito, wala naman silang pakialam na kung mahulong man o hindi si PRRD. Ginagawa lang naman nila ito para magpasikat, para pag-usapan ng kanilang pangalan. Dahil alam nyo, malapit na ang eleksyon. At nabalitaan ko na itong si dating Senador Laila ay tatakbo daw bilang isang senador. Daw, sabi niya ayaw niya. Kunyari, papilit. Banat ba? Pilit. Anong tanong mo? Si Dilima, ang ingay. Walang kwenta kasi yung issue na yan, paulit-ulit na lang eh. Hindi, ang pinaka-komento ko lang dyan, kasi di ba, kung maalala nyo dati, lahat, mula sa Maka Duterte, Maka Marcos, kinukundi na yan si Leila De Lima. Di ba? Sobrang, alam naman natin kung ano ginawa niyan. Kaya lang talagang baligtad na mundo ngayon. Si Leila De Lima na ang sikat sa administrasyon ni Marcos. Asa na kaya yung mga loyalistang kinukundi na to dati, no? Kakampi na nila. Doon ka magtataka eh. Asa na yung mga yon na dating nagkukundi na dito, pinagtatawanan nyo to, meron pa nga dyan eh, di ba, nagpa-picture sa opisina nito sa Senado. Kung maaalala nyo, tapos pinagalitan pa, di ba? Natuwan-tuwa daw siya. Oo, tuwan-tuwa daw siya. Asan na kaya yung mga yun? Ang tataba na. Ang tataba na. Tapos yung iba may mga kotse Pero na. Coach Oli, si Menardo Guevara, ano naman masasabi mo sa kanya? Mukhang... Hindi, ito muna to kay De Lima. Ayan, sige. Una, credible ba siya para magsalita ng ganyan? Kasi alam natin, nasaktan to nakulong. So ano pang sasabihin nito? Kundi gumaganti lang. Gaganti. At saka posibleng ito nagiging trial by publicity. Alam niyo kung bakit? Ilang beses na tong ginagawang panakot to ni Trililing. Sabi niya by June or July, mag-August na. Wala pa rin naman yung ICC. Kasi ang alam ko, pag talagang ang isang ay puro lang pananakot, wala naman nangyayari, ito'y paninira at posibleng pananakot sa mga Duterte o talagang idinidikit lang nila yung ICC sa mga Duterte. Pero wala naman nangyayari. O hanggang ngayon, wala pa. Asa na yung ICC? Hindi ko sinasabi na gusto ko makapasok yung ICC. Pero alam naman din De Lima na illegal yan. Kasi abogado yan eh. Tsaka posibleng hindi niya alam yan. Pansinin nyo dito saang forum siya nakakapagsalita? Sa Congress lang. Sa Kamara. Alam na natin. Sa Kamara. Ang target nito, Duterte. Alam mo naman ang Kamara, dati, kinukundi na rin niya si De Lima. Ngayon, todo-todo ng kanilang pagkakanlong dito kay De Lima. Saka nag-ano? Well, actually, ito si De Lima at si Trillanes, parang halos parehas ang kwento nilang dalawa. Galit na galit sa mga Duterte, gumaganti. Kaya, bakit di pa sila magsama? Presidente si De Lima, Vice President si Trillanes. May bumoto kaya dito sa mga to. Meron, yung mga loko-loko. Maraming loko-loko sa Pilipinas. May diba? Tindi nung netizen natin dito, sabi, naalala ko pa, sabi ni Queen Saba, no to Marcos again. Now, nakalaya na siya. Pinuri si... Same feather... Same together? Munti ako na masabi yung plaque together. Okay. Plaque yung plaque. Okay, plaque. Capital P yun. Totoo naman, di ba? Dati magkaaway yan eh. Hindi mo maintindihan ngayon, bating-bati na sila, nagmamahala na sila, nagyayapusa na sila. Tsaka Congress, kunin nyo na lang kasi yung mga excerpts doon sa Senate kasi nag-conduct na ng ganitong inquiry ang Senate dati. Yun na lang ang kunin ninyo para kayong mga tsubibo. Yung mga tinanong dati, itinatanong ulit ngayon. Yung mga same people na tinatanong noon, tinatanong nyo ulit ngayon. So nagsasayang lang kayo ng pera. Isampan nyo na yung kaso na yan sa korte. Para, tapos na, para maglaban-laban na yung mga abogado nila, hindi yung... Hindi, sasalsalin muna nila yan para
Sorry ha, pero ganyan talaga yung Yan term ang term. Term yun. Oo. Term talaga sa Para yun. talaga yung balita na maidiin si Duterte, ang pamilya niya maidiin, lahat ng kaalyado niya maidiin. Tulad ng ginagawa nila ngayon kay Attorney Roque. Yes, speaking of Harry Roque, Barat Oo. Bay, pasok. Si Attorney Roque, ngayon, idinidiin nila dito sa Pogo, barado nga ho itong si Ontiveros, talagang kawawa itong si Ontiveros dahil nagmukhang amateur Iba ho kasi talaga to si Attorney Roque pagdating ho sa batas. In-educate niya itong si Ontiveros. Tapos nung hindi na niya kayang makipag-debate, We know the rules. Oo. Ganun pa siya, no? nung hindi niya nakaya, tinakot na nila na I-contempt. Oo, i-contempt. Ganun sila kahinang mga nilalang. Pinigilan daw magsalita si Attorney Harry Roque. Yan mismo naging salubin ng dating tagapagsalita ng Malacanang nang dumalo siya sa pagdinig ng Senado sa issue ng illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Giit ni Roque, ayaw siyang pagsalitain. Actually, pinagsasalita siya, pero bumabara ito si Ontiveros. Sabi, narito ang balita ni Jade Calabros. Ayaw marinig ng Senado ang mga bagay na hindi nila gustong marinig. Yan ang ipinunto ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque matapos daw siyang pigilang magsalita sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ni Risa Hontiveros kaugnay sa investigasyon ng illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Ani Roque, pilit siyang iniuugnay ng senadora sa Pogo Lucky South 99 kahit na wala naman siyang kinalaman dito. Unang-una, ang lilinawin ko po, no? Yung mga bagay-bagay na pinigil ako ni Senator Ontiveros sa sabihin. Ang unang-una is, sinabi ko na nga na bilang isang officer of the court at bilang isang tao na under oath sa Senado ng Pilipinas na ni minsan, hindi ko po na-meet, hindi ako nakipag-transaksyon sa kahit sino na taga Lucky South. No? Kaya nga po, tinatanggi ko na ako ay abogado. Bagamat gustoan niya nitong maging abogado ng kumpanya upang questionin ang illegal na search operations ng mga otoridad sa Lucky South 99, ay malinaw naman daw na hindi kukuha ang mga ito ng abogado na kalaban ng kasalukuyang gobyerno. Kung tutuusin, gusto ko mag-abogado ng Lucky South. Kasi yung raid na ginawa nila sa Porac, lahat po ay unconstitutional gaya ng ginawa nila dyan sa premises ng KOJC. Bakit? Sinalakay po yung Lucky South sa pamamagitan ng isang search warrant na Bulacan Court ang nag-issue. Wala pong jurisdiction ng Bulacan Court sa Pampanga. So ibig sabihin, pinasok nila yung property, sinalakay nila yung property na wala silang lawful search warrant. Kaya nga sabi ko, sana kunin ako ng Lucky South para ma-question ko yung constitutionality ng raid na yan. Kaya lang, ang totoo dahil ang Lucky South ay Chinese, hindi kukuha yan abogado na kalaban ng gobyerno. Ang gusto nila, yung abogado na malapit sa gobyerno. Isa rin sa binigyang linaw at kinwestiyon ni Roque ay ang isrumiting dokumento sa PAGCOR kung saan head daw siya ng legal team ng Lucky South. Minasama niya na sabihin ko na under the rules of the Senate on legislative inquiries, ang rules of court find suppletory application. And according to the rules of court, ang isang pribadong dokumento hindi po pwedeng maging ebidensya sa mga nilalaman niya nang walang testimonya ng tao na nakakita nung pag-execute ng dokumento yon, o di naman kaya yung tao na mag-identify ng lagda niya. Kung naalala nyo, yan ang ginawa ni Agent Morales. No? Yung papel na PIDEA leaks, sinabi niya, pirma ko yan. So ganyan po ang proseso sa rules of court kung gusto mong patunayan yung katotohanan ng mga nakasaad sa isang pribadong dokumento. Hinamo naman ni Roque si Hontiveros na patunayang si Cassie Ong ang gumawa ng dokumento kung saan kasama ang pangalan niya, habang dapat naman anyang ipaliwanag ng PAGCOR ang tungkulin ng service provider sa mga Pogo Hub. So marami siyang mga maling conclusions na hindi dapat naging conclusions dahil ito po'y labag sa rules of court na kabahagi rin ng rules of the Senate on legislative inquiries. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Napakalupit ni ni Harry Roque. Kasi kung mapapansin si Harry Roque pag nagmo-vlog, medyo kalmado lang. Pag nagsho-show dito, kalmado lang.
Iba pala si si Secretary Roque kapag ang Actual. usapan batas na talaga, no? At sa actual na pukpukan Oo. talaga yung maharapan. Oo. Talagang Nakakabilib siya dyan, hindi nila na-break po. Ako talaga, napastanding ovation ako mag-isa nung pinapanood ko to eh. Playground ni Atty. Harry Roque yan, yung ganyang Sinuot pa diskusyon naman ni Rizzo Ontiveros yung ano niya, Pinakapaborito niyang damit niyang parang yung Yung mascot ng McDo. Laki-laki pa naman nung damit niya. Oo, diba? Talagang mas malaki pa sa ego niya. Yun. May pinaipasok mo pa yun. Yung akala mo yung pupunta sa pinagbenga, parang bulaklak na yun. Oo, walang yan. Ang laki-laki pa naman ang damit mo. Halatang-halata naman yung purpose ni Risa Ontiveros dito na idiin si Roque para idiin si Duterte. Nadulas siya dyan eh. Sinabi niya sa isang interview na hinahanapan ng koneksyon kay Duterte. So, ang nakikita niya si Roque. Ang pinagpipilitan niya, abogado siya ng Lucky Star, yung Pogo. Whirlwind naman pala. Una-una, wala namang batas na nagsasabing illegal na maging abogado si Roque kung sakasakali. Kasi Abogado siya eh. Kaya nga, mahirap. Trabaho lang niya yun. Mahirap abogado ka, hindi ka abogado. Ang idinidiin kasi parang yung salitang dating opisyal. Yan yun eh. Kung wala naman yung dating opisyal, sigurado ako di papansinin yan. Eh. So yung dating opisyal na parang idinadating niya, tinulungan niya itong Lucky Star sa pahamalaan ni Pangulong Duterte. Ang sinasabi ngayon nito ni Roque, hanggang ngayon nga ayaw siyang kunin. Kasi nga, common sense dictates na ba't kumukukunin ng isang oposisyon? Kalaban ngayon to si Roque ng pamahalaan. Siyempre kung kukuha ka, kukunin mo yung yung same nasa administrasyon. Halimbawa si attorney congressman, ayan, ganyan. Si De Lima, ganun, di ba? Halimbawa, ganun. Yung mga kakampi kaya nila. si attorney Trillanes, yung mga kunin nila. Kaya walang sense yung pagdidiin ni Ontiveros kay Roque. Only si Roque ay para ma-connect kay Duterte. So si Risa talaga obsessed kay Duterte. Pareho sila ni De Lima, pareho sila ni Trillanes, obsessed kay Duterte. Pero na-expose itong si Ontiveros na walang alam. Lalong-lalo na sa batas. Correct. Kasi ipinapaliwanag pa mismo ni Harry Roque sa kanya yung rules ng Senate. Tapos sinasabi niya na, teka, alam namin yan. Senador kami, hindi. Ang sinasabi ni Harry Roque is, ako ay nandito bilang isang resource person. Kaya magsasalita ako, kaya lang meron siyang bodyguard. Matindi yung bodyguard niya, mahilig. Sabi ko nga may something eh. Yung bodyguard niya, may litsunan yan. Kaya siguro mainit ang ulo dahil mahilig kumain ng litsyon. High blood. Kaya siguro, na high blood. Ito si Gatchalian na talagang hinamon pa si Roque na iko-contempt kita. Salita ka ng salita. Si Roque yung nagsasalita, bat-in yung chair. Ganun ba talaga dyan sa Senado? Alam mo, di ko maintindihan sa mga yan. Bakit imbita kayo ng imbita? Ayaw nyo naman pagsalitain. Parang gusto nila, mag-imbita ka, tapos gawin mong display dyan, tapos dikdikin natin, pero huwag nyo pagsasalitain. Tsaka tandaan natin na resource person. Hindi po siya accused person. Doon, resource person po si Roque. Kayo, ina-accuse nyo na. Kaya nga sabi ng ulit-ulit si Roque na sinasabi niya, nag-i-insinuate kayo eh. Which is true naman. From the very beginning, yun na yung, bago pa magkaganyan, in-insinuate na si Roque ay abogado ng Lucky Star. Kayo ang nagbibigay ng idea na yun. Diba? So, wag na tayo magpaikot-ikot. Booking na yung plano ninyo na idikit yan kay Duterte. Kung ako kay Senate President, papahinto mo ko na yan. Kasi nakuha nyo naman na yung gusto nyo eh. Nakabantay tuloy. Yung Pogo, isara na eh. Diba? Lahat daw ng Pogo, isasara na. Pero matitirang ilan. Pero alam mo, nagustuhan ko yung sinabi dito ni Senator Bongo, na yung pagka-aalisin nyo o sasara nyo isang Pogo, lahat. Hindi kayo dapat namimili ng Pogo. Ako agree sa kanya kasi ako talaga, any form of gambling, ayoko. Coach Oli, ang pagkakasabi ni Bongbong Marcos sa SONA, all Pogos are banned starting
tomorrow. Anong ibig sabihin ng all? O, ibig sabihin ng all, Yung kalaban? Lahat ng pogo. Oo, Lahat ng ilan pogo. lang, gano'n, kalahati. kalaban. Ganyan. Hindi, kahit yun. Lahat Yung ng kalaban, pogo. Yun ang all nila eh. Lahat ng pogo. Pero yung IGL, yun ata may iwan. Bilib na bilib. Alam mo, ano, ibang Harry Roque yung nakita natin dito. Oo, pakagaling ng abogado mo. Banat Bay, congratulations. Oo. Hindi, may ano talaga eh. Malupit ito si Attorney Roque pagdating sa ano. Hindi mo mapapaikot to. Tanda mo, professor to, international law, lahat meron ito. Kaya mahirap po itong kalaban. Hindi, akala ni Ontiveros hindi, alam sa sobrang napapaya si Ontiveros, hindi na nga siya tumitingin. Oo. Kasi alam niyan durog siya eh. Nakaganon na lang siya. Oh. Siguro nakita na rin ni Gatchalian na nagmumukha ng basahan yung malaki niyang damit eh. Kaya sabi ni, sabi ni Gatchalian, wait! Salita ka ng salita eh. Gano'n niya. Tsaka kahit nung nag-a-apologize siya, no? Oo. Dignified. Apologies. Apologies. Diba? Mga ganun-ganun pa. Hindi siya meron kasi pag nagsosorry, nagmumukhang kawawa. Ito hindi. Pinalalabas nila si Harry Roque no, na mali yung pagiging abogado. Kung halimbawa abogado siya nitong Lucky Star na to. Lahat kahit ikaw ay pinakamatinding kriminal, entitled ka magkaroon ng abogado. Sal Panelo, di ba? Abogado pa siya ng mga ampatuan. Kaya alam niyo naman yung kaso ng ampatuan, talagang karimari-marim yun. Pero, so, di ba? Kasi trabaho ng abogado yan na talagang tumanggap ng mga kliyente. Master Judea, anong ano? Well, katulad yan ang sinabi ni Boss Bay, lahat ng mga pinag-uusapan dito, mapasinado, karamihan, mapasinado, kongreso, naglilid talaga para pabagsakin ang mga Duterte. Totoong-totoo po yan mga kababayan dahil ramdam na ramdam at nakikita naman talaga natin kung paano nila kinakaldag ang mga Duterte. Tinatanggalan ng puwersa. Oo, yung nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam naman natin si Pastor Apollo Kibuloy na masugid na taga-suporta ng mga Duterte. Kaya dito, pinipilay talaga nila ang mga Duterte para sila maghari. Or hindi sila mapalitan kung dumating man yung 2028 or magkaroon man ng eleksyon sa 2028. Meron pa ba? May eleksyon pa ba tayo? Pero alam mo, grabe kasi di ba kung si BP Sara Duterte tinanggalan ng security, etong si Ontiveros, senador ang bodyguard. Oo. Grabe Nasa tabi niya. Oo, nasa tabi niya yung bodyguard, senador. Di ba? Nung tameme na, call a friend na. Kawawa na ako. So, kailangan niya magpatulong, di ba? Grabe talaga. Ako, last message ko sa Congress. Walang iya. Gusto nyo magpakulong ng mga Duterte. Ipakulong nyo muna yung kasama nyong child abuser dyan. Nakasama nyo rin dyan sa panel. Si ACT Teachers Party List Congresswoman France yung tawag dyan? Guilty as charged doon child sa abuser. The child abuser Castro. Yan ang maunahin nyo. Okay, kung sino-sinong mga inaatupag ninyong tsaka Marbil, mag-resign ka na. Kung ako sa'yo para hindi na lalong bumaho pangalan mo, dati nang mabaho yan, mas lalo pang babaho yan dahil exposed na kayo, pare-parehas kayo nila Torre, magsipag-resign na kayo, hindi na kayo dapat nandiyan dyan. Coming from a taxpayer. Bad bay. Kayo muna. Anong inyong huling bago tayo kulong? Sige, bago tayo makulong. Sa'yo na lang yung kulong. Dito lang kami. Last message, puro rin lang naman kasi sinungaling na pinag-uusapan natin ngayon. Sinungaling na pulis, sinungaling na mga politiko. So, para sa mga sinungaling, may choice naman tayo Pero mas pinipili nyo na magsinungaling. Pero malalaman pa rin ng taong bayan kung ano ang totoo. May sorry, okay? May sorry na salita, pero yung sorry nyo ay wala na yung kwenta kung may nasaktan na kayong tao. So, kung may pagkakataon, may choices tayo, piliin na natin yung tama. Diba? Sa tama, hindi ka magkakamali. Tama nga di ba? Coach Oli. Sa akin ito babalikan ko yung sinabi ni VP Sara na political harassment. Parang lahat ng ginagawa ng gobyernong ito ngayon ay doon umiikot. Itong Senate hearing sa Kamara, parang lahat yan ang target Duterte. Sana naman, asikasuhin natin ulit yung may kinalaman. Kasi, alam nyo, July na. Mag-August na.
talagang bibira na naman ng tag-ulan. Bagyo-bagyo. Ayusin nyo yan kasi pag umulan na naman at nagbaha na naman, mapapahiya kayong pare-parehas. Yan, pakiasikaso kesa kung ano-anong target nyo sa mga Duterte. Ayan. So, ako, ang pahuling ko lang is, meron pong press con ang KOJC sa August 1. Okay, so sana po ay panoorin natin para ma-update po tayo dahil importante po natin. Ayan, yan. O, yan. August 1, Sana maimbita tayo ulit. Ano? Oy! Saya-saya niyan eh. Kasi nung huling nandiyan tayo, parang, alam mo yung somewhat naging light yung mood. At saka napasalita natin si Banat, Banat Nay. Ay, Banat Nay, hello po sa inyo dyan, ha? Naku, mukhang makakasama na yata nila lagi sa panel yan. Magaling din magsalita eh. So, ayan abangan po natin yan para magkaroon tayo ng update. Kasi, alam nyo, yung nangyayari dyan, nangyayari po sa buong Pilipinas. So, yung nangyayaring panggigipit sa KOJC, nangyayari po yan sa Davao City, nangyayari po yan sa mga kalaban dito o yung mga oposisyon dito sa Metro Manila. Kaya pagmasdan ho natin yung galawan ng mga tiwaling pulis dyan, yung mga NPA, yung NYOR, police abuser, yung mga NPA dyan. Okay? So, hanggang dito na lang po muna tayo. Kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. At ako naman si Master Judea. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros, walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.